Ang oras sa Bunga Buluan, meron tayong 9 na minuto makalipas ang ika-9 ng gabi. Pangga! We are number 106.7 Energy FMs. Ay, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Sabihin mo yan. Ay, kamusta ka na nangyari sa'yo? Eh di, ayun. Wala, di masaya. Wala. May mga naghahanap sa akin, sabi ko, hinanap ko yung sarili ko. Actually, sinabi ko na kung nasaan ka kagabi. Alam ko yung kumakalat na balita. Na? May kaso ako. Oo, sabi ko may kaso siya, kaya wala siya. Anong kaso? Kaso subo. Kaso subo na. Hoy, walang katotohanan niya. Pero gusto ko sana. Ano ba? Iluluwa mo kasi. Pag hindi na napipigilan, syempre. Nando ka na sa may ano. Alam mo ang tawag doon? Ano tawag? Gina G. Gina G ka na, di ba? F na F mo na. Di, ala na. May bawian pa ba to? Diba? Kasi L na L. Di ba? Lasap na lasap mo kasi yung ano. Eh, di ko alam. Kasi nung bago kahapon, alam nila yan na may iniinda na ako sa, yung sa lalamunan ko na parang, di ko alam, kako. Di ba? Tapos nag-a-atching na nga ako sa SLEX, ganyan. Sabi ko, alam ko na to, sisipunin ako nito. Ganyan yan eh. Kapag bigla akong nabahing ng tuloy-tuloy, in a span of 1 minute, alam ko na ang kasunod nun. At baka meron lang hindi naligo sa tabi mo pag nabahing ka ng ganyan. Hindi ko nga alam. Oh. Kaya, di ba alam mo naman ang arte ko sa ganyan. Hindi naman dahil sa maarte lang talaga ako. Dahil, wala kasi una-una may na-migraine ako pagka may mga makakyoho, ganyan. At saka, ayun. Paano? Makakyoho. Basta, alam ko na. Ay, pagkagising ko, wala akong lagnat, walang ganon. Yung, okay naman ako. Nagising ako na maaga para papasok. Di ba, usually ang unang ginagawa kapag nagising, hihikab, mag-uunat. Ikaw, ano nang ginawa mo? Umubo. Talaga? Pag murat ko ng mata, umubo ako. Yung ubo ko, alam mo yung napatigil ako, yung nanlaki yung mata ko, yung ang sakit sa pagkatao, alam mo yun? Parang ang mag-iba yung ginawa ko pagising ko. Ano ba yung ginawa mo? Sinilip ko siya. Sinilip mo kung nakapakaliwa o pakanan. Saan ka na ngayon? Nakayuko. Kasi hindi mo ko siya nakatulala eh. Nakatulala, Pagising ko, ano? Medyo siya. Magulat ka pag wala, Medyo Gina G. Syempre. Syempre, di ba? Tayo nga din pagkagising Gina G. Gina G siya eh. Gina G ka, di ba? Siya din dapat. So yun. So ending. Tapos nagtry ako magsalita. Sabi ko, teka. Tapos barado ilong ko. Nagtry ako magsalita. Nung nagtry ako magsalita, nahintakutan ako. Bakit? Parang hindi ko alam sa akin ba nanggaling yun. Tumitingin pa ako sa paligid. Sa akin ba yun? So wala ka rin na umaga? Kanina, pumasok ako, nag-program. Kahapon lang wala talaga. Sabi ko, hindi ko talaga. Kasi walay talaga ito, walay. Sabi sa akin, wala si Kuya Chico. Sabi ko, may kaso yun. Mga sumbongero pa man din yung mga may kaso yung kaso subo. Nakarating sa akin. Ito mga judger na naman kayo. Ay, mga Banggari Friday sa inyo. Diba? Come What May Friday is... Correct, Come What May Friday. Come What May Friday is actually a wonderful day. Correct. Totoo yan. Anong balita sa buong linggo mo, Papa Jackson? Teka nga, silipin ko kalendaryo. Alam mo, sa ating mga busy sa trabaho, sometimes we forget what we've done, di ba, several days ago. Kasi, actually, tuloy-tuloy ka lang, parang ako, alipin ako ng kalendaryo. Lalo na ikaw, yung kalendaryo. Alipin ako ng kalendaryo ko. Gamit na gamit ang kalendaryo mo. Alipin ako ng kalendaryo ko. Pero ang totoo niyan, itong linggong ito, maaga ko na sa office lagi. Andito ako na, I always, I have started traveling araw-araw lately ng alauna. Mas maaga. Kasi pag inabot ka ng alas 4 sa lansangan. Pag alas 4 ka umalis, consider na yun eh. Rush hour. Ka na ng rush hour, wala. Nagmamadali ang lahat pag gano'n. So, ibig sabihin, busy full ka. Medyo busy full ang aking busy full itong linggong ito. 7212429 mga pangga, tawagan nyo kami. Tapos yun, naglaro ako ng Thursday sa Pilihenyo. Oo nga, Thursday, kahapon. Although hindi siya live. Dapat nga, pag kasi wala akong ginawa kundi matulog talaga lang. Dahil, di ba, yun naman talaga yung gamot tulog talaga at pahinga So, pagkagising ko,
tulog. O di ba, nagising ako tapos okay, di na papasok. So nag-message na ako sa inyo. Wala na, tulog na ako. Tapos di na nila ako ginising sa bahay para magtanghalian. Alam na nila kailangan ko pahinga eh. Tapos nagising ako, kain lang konti, ihi lang, tapos balik ulit, tulog uli ako. Tapos nung pahapon na, ayun na, sabi ko buksan sa Itbulaga, wala na, tapos na. Ang palabas na nun yung yung game show, yung parang sa perya, yung may ring, tapos yung may bote, tapos ibabato mong ganun, tapos kailangan actually? Ano yun? Hindi ko alam. Pinapashoot mo yung ring. Yung parang sa perya, dun sa bote, ganon. Dapat ginaji ka pag pinapashoot sa'yo. Ganon. Para ma-F na F mo. Para ma-reach mo yung spot. Diba? Yung happy spot. Kasi, yun. Sabi ko, wala na. Pero mga nakarating sa akin yung balita, diba? Nakarating sa amin na inuhulaan, diba, prutas, mahaba, sabi mo papaya. Hindi. Wow, makatawa ka. Well, ano ba? If you come to think of it, hindi yan mahaba. Well, teka lang sa bagay, pero if you come to think of it, hindi siya bilog. Hindi naman. Hindi siya bilog, pahaba talaga siya. Hindi lang siya ganun kahaba. Oo. Pahaba talaga siya. Hindi, alam mo kayo, Chico, lumaki kasi ako sa papaliwanag ko lang kung bakit. Lumaki ako sa bakuran ng daming papaya. At ang papaya sa amin mahahaba. Sa amin din eh, may papaya eh. Mahaba ang papaya sa amin. Hindi lang siya pero kasi merong mga pabilog eh. Usually pabilog yung baka depende sa area, di ba? Depende sa sa lahi. Ano pa yung sabi mo? Ano pa yun? Meron ka pa eh. Meron pang hinuhula-hula. Avocado. Ano yun? Kaya mukha akong tanga doon. Mahaba. Avocado. Yung mali ako doon. Ay nako. Pero masarap yung avocado in fairness. Sabi ko nga, talaga ba? Nakaka-high blood daw avocado eh. Nanalo. Ay. Sabi. Hindi ba good fat daw yun? Hindi ko alam. Nakaka-high blood daw pa ng sobra. Avocado. Alam mo sino pa nakaka-high blood? Sino? Jowa mo. Ano ba? Ang siyasaya ko na eh. Ang siyasaya ko na eh. Ba't mo ako pinapalungkot pa? Ay ako. May idea na akong ba't ka nagkasakit. Bakit? Hipak mo niyan. Hoy, excuse me. No, I think your body's adjusting to it. Di dapat matagal na to nag-adjust. Ang tagal-tagal na, no? Tagal ko na nagaganito eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi yung hipak body mo, may sakit din. Kaya feeling ko nagkahawaan kayo. Baka gano'n, nagkakahawaan. Kasi, pero hindi dahil doon. Feeling ko, oo nga, may hawaan. Lagi naman eh, kailan ba? Sino nagsabi sa akin? Si Linday ata? Si Linday ba? O si Sheena? Si Sheena yung batang sakitin. Sabi niya may nararamdaman. Diba? Nagkakahawaan lang tayo dito. Kasi wala naman talaga siya. Bago to nagsimula, wala lang. Normal, dapat mararamdaman mo yan, pa-escalate. Wala lang. Bigla-bigla na lang siya. Bigla na lang ako nagbabahing. Yun eh. Tsaka hindi siya nagsimula sa sakit ng lalamunan. Nagsimula siya bahing-bahing. Sabi nila kay Chico, ano daw? Yung mga taong madaling magkasakit, yung mga taong malungkot ang puso. Ay, talaga ba? Oo. Ang lakas ko! Teka. Walang nalapit ang doktor. Hindi, di ba? Totoo naman yun, di ba? If you're sad, if you're lonely, mababa yung immune system mo. Totoo yan. Di ba? Kaya nga yung mga doktor, di ba, sasabihin, pag may pasyente kayo, di ba, suportahan nyo, pasayahin nyo, aliwin nyo, kasi it helps. It really helps na masaya yung ano niya. Mas madali yung gamutan. Oo, di ba? Mas na-absorb ng katawan yung kung ano man yung gamot. Oo, minsan nga daw, ang ikamamatay mo, yung lungkot, di ba? O yung pagpapanik, yung emotion, yun, hindi yung mismong sakit. Sa Amerika nga, di ba, may meron silang dog therapist. Dog? Sa mga ospital. Oo. So, merong aso na nakatalaga sa ospital. Ang gagawin lang ng aso, everyday lilibot sa bawat bed. Dilaan ka sa mukha. I-cuddle yung mga pasyente. Totoo nga, di ba? Parang working dogs or service dogs. Hindi service dog. Ang service dog sa mga military. Mga therapy dog, mga ganyan. Mga ganun, di ba? Amazing na mga dogs. At least dogs, di ba? Paano pag giraffe ang nililibot? Parang teka lang, magkakasakit ka lalo, di ba? Okay. Ito na po yung therapy animal namin. Inilabas platypus, di ba? Pterodactyl.
Bakit? Di ba? Inilabas anteater. O di ba? Armadillo. 7212429 mga bangga. Dali tawagan nyo kami. 7212429. Sabi ni No Memes. Oo, totoo po yan, Papa Jackson. Sa Amerika nga. Talaga? Di ba? Alam mo naman ako pag mga dog shows, nanonood talaga ako niyan eh. At saka, iba napanood mo dati yung may airline. KLM eh. Yung ang gamit nila, Beagle. Hound. Diba yung pagka may naiwan sa aircraft na phone, ganyan. Tapos siya yung maghahanap ng may-ari. Kasi yung smell niya, kasi malakas, diba? Kaya niya. Nakakatuwa yun. Yung kapala, mabanggit ko lang. Mamaya, after ng ating show kaya Chico, ako pinasa Paddy's Point, Pasay. Tonight, right after the show, Paddy's Point, Pasay. Pasay? Kasi puputulan kami kuryente bukas wala mabayad. Kailangan ko magtrabaho. Saan sa Pasay? Sa Paddy's Point, Pasay. Ay, ang laki ng Pasay. Kung alam mo yung MRT dati. Ha? Yung MRT. Lumagpas. Doon papunta yun sa Paddy's Point. Katapat niya. Nakita ko yun lumagpas yun. Promise talaga, nakita ko yun lumagpas yun. Sabi ko, pagdaan ko, ay ano to, bus? Kanina may naman, bagong bus. Ang MRT nasunog kanina. Oo. May nasaktan ba? I didn't catch the news. Oo, naglakad sila, di ba? Naglakad sila dun sa... Alam mo, dapat talaga baguhin na natin yung mga bago ng MRT. Bakit? For crying out loud, yung, di ba? Kaya nga humihinto sa kalagitnaan ng operasyon. May mga pintuan na ayaw magsara, may mga pintuan na ayaw magbukas, di ba? May mga kumakalas. May mga lumalangit-ngit na hindi maintindihan. I mean, it's been a constant problem sa mga mananakay. Nakakayan Juan de la Cruz. Correct. Di ba? I think Filipinos are willing to pay more kung maayos ang train natin. Correct. Kahit ako mananakay, dagdagan mo yung bayad ko pero maayos ako makakarating sa pupuntahan ko. Yung hindi ako, yung pumasok kang fresh, uuwi ka mandirigma dahil sa MRT, di ba parang... Correct. At saka, talaga. Ako, naniniwala... Nasunog na naman kanina, Brad. Diba? Sa mga balita, ini-interview nila. Pag nagtaas ng pasahe, syempre, magkabilang panig yung interviewin, diba? Kaya naman nagrereklamo yung mga mananakay kasi nga, hindi nila makita ang dahilan. No? Yung, kung sabihin natin walang aberya, sa usual na pang araw-araw, mapangit. Ang pangit ng experience. Pagkatapos tataasan nyo pa. Yan. Diba? Buti sana kung okay naman, convenient naman, maayos naman ako makakarating. Diba? Sige, di okay. Feeling ko ganyan naman tayo Perfect example. Hindi ko alam kung inabot mo ito. Ang NLEX, hindi ganyan kamahal ang toll gate niyan. Hindi. I think 200% naas yan sa toll gate ngayon, ha? Paano pa SLEX? Hindi, dati mababa yan eh. Ang mababa dati, mga 40 plus lang yata. Kaya napakamahal. Pero konti lang yung nagreklamo. Bakit? Kasi maganda yung nangyari, di ba? Actually, maganda yung daan. Kahit na sa Asia o sa buong mundo, ilan lang ang kalsada may toll gate. Sa bansa na wala naman kailangan bayad yan eh. Actually. Sa atin lang naman yan eh. Ilang bansa lang naman yung may mga toll tellers eh. Oo nga. Diba? Pero ang mahal-mahal. Pero at least nandiyan, maayos, diba? Actually. Nakakalungkot lang kay Chico. Dapat kasi ito Ito kasi yung master, araw-araw kasi to. At saka araw-araw na lang halos araw-araw na lang may insidente. May aberya. Ito pa Kuya Chico, hindi ko alam, pinost ko kailan lang sa page ko, I don't know if you saw it. Yung lalaki na sumakay ng MRT sa kalagitnaan ng biyahe, binubuksan niya yung pintuan ng MRT. Bakit? Trip lang niya, gusto lang niyang stroll, binubuksan niya. Hindi ba dapat huliin yun? Gusto ko hanapin, nasa puking ko lang eh. Hindi ba dapat huliin yun? Di ba bawal yun? Nasa page ko actually, I think 10 days ago pinost. Di ba dapat criminal offense yun? Ha? Hindi ba dapat criminal offense? Dapat criminal offense, di ba? Kasi nilalagay mo sa alanganin yung buhay ng... Nakatayo siya sa pintuan, tapos matanda rin, nubuksan niya. Diba? Kasi yung pintuan yata ng MRT, LRT, after few meron yan may emergency yan. Hindi, binipwersa niya. After mga beyond few inches, automatic na bubukas yan kasi naka-design na mabuksan mo siya in case of emergency. So sa kalagitnaan ng biyahe ng MRT, binubuksan niya. Nandun yan sa ko walang Facebook, sumasaway? fan page ko. Wala ako doon, kung nandun ako, sasapukin ko talaga siya. Totoo, alam mo ito pa kaya Chico? Talaga? Oo, kan mabidyo, YouTube ako lang akong pakialam. Kaya I think Saturday last week, makita ko sa bus sa Buendia. Pinanhik ko ang bus para sigaw niyang driver. Bakit? Brad, barado ng intersection ng MRT Buendia, LRT ilalim ng Buendia. Oo nga, lagi naman dyan barado na kasi si kuyang driver ng bus nakahinto sa gitna ng daan nagsasakay. Okay na sana
kung wala nakapila sa likod niya na bumubusina, siguro mga 5-6 na kotse nakabusina. Wala siyang pakialam. Wala siyang, nandun yung konduktor sa tabi, nagpasakay, nag-aabang. Brad, umakit ako ng bus. Sabi ko, mawalang galang na ho, pakiabandon, di ba ako naririnig? Sabi ko, sana nga, na-videoan ako eh. Para ma-interview ako sa GMA News TV, ganyan. Sa bagay, no? Totoo, umakit ako ng bus, hindi ko natiis, Brad. Kawawa yung mga nasa likod ko. Hospital yun, think hospital yun. Oo, yung Taft. Hospital, paano pag pupunta ka hospital? At emergency. Ganon. Di ba? Alam mo ako ba, susugod ako doon? Tapos may bus, susuntukin ko talaga siya. Mag-sorry ako after. Di kamuhian nyo ako, di ba? I'm setting an example. Kasi we have to get mad to people doing something wrong. Correct. We cannot just keep on forgiving people. Di tayo umuunlad, puro tayo pakiusap eh. Pagkasungitan mo sila, pagkasungitan mo siya, Tsaka, pag sinungitan mo yung mga yan, sasabihin sa'yo, ano ka matapobre ka kasi nakakotse ka. That's not the point. It's not you having a car, that's the problem. It's the discipline that you have na nasa kalsada ka. Tsaka wala na tayong ginawa kundi puro na lang sorry na lang. Dapat, dapat yung mga ganyan nasasampulan yung mga ganyan. Oo, totoo lang, Brad. No? Wala eh. Hari-harian. Minsan may mga ganyan. May tanandaan. Hindi ko rin maintindihan bakit may mga MD doon, di ba? May mga MMDA doon na hindi sinasaway. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ang inaantay nila doon ay yung mga may coding lang. Nanguhuli lang na may coding. Di ba? May mga bus. Diyos ko, bobuhay ito. Humintulo ko. Penday ko ba akong kape? James Coffee. Pampalamig ng ulo. Ang palamig ng ulo ko yung James. Lumakad na si Penda. Lumakad na siya. Ng marahan. Oo. Bakit? James 5-in-1. Hindi ko kinaya. May caller tayo. Pinsan mo to. Sino yan? Hello. Si Rochelle. Hi Rochelle, magandang gabi. Good evening po. Si Ate Rochelle ay 32 years old pero napakabata ng boses mo in fairness Para kang mga parang mga 15 anyos lang. Thank you po. Si Ate Rochelle, anong nagkatrabaho na ikaw? End of contract lang po. Kaka-endo lang. Opo. Anong work mo bago nag-endo? Sa Jayco po, baker. Talaga? Opo. Jayco! Maraming may gusto niyan dito. For some reasons, yung Jayco, pag tinignan mo yung donut ng Krispy Kreme, alam mo may tutuhan yung design. Sa design po. May design. Pero yung Jayco, parang gawa ng bata, pero masarap tignan. Oo. Di ba, no? Opo. Ang difference lang po nila, mas matamis yung Krispy Kreme po. Oo nga. Depende sa panlasa yun, di ba? Pero I like both. Ako may mga specific akong gusto doon sa pareho. Talaga? So baker ka doon? Yes po. Oy, pero masaya kaya mag-bake doon kasi 'di ba may mga machineries kayo na high-tech. Bale, po high-tech. kasi pina-fry po namin yung donuts. Pero 'di ba yung mga mixer, 'di ba yan na yan Apo, yung tas para mabuo na bilog yun na yun. Yes po. Doon na sa makina yun Apo. Bali may dough cutter po kami. May mga pagkakataon hindi mo natiis tapos sumubo ka. yung tipong gutom na ako, gusto ko matikman yung luto ko, yung ganon. Wala. Hindi mo tinikman? Ano po. Bawal. Tsaka Kuya Chico, pag araw-araw mo nakikita, maumay ka eh. Actually. Opo. May staff meal naman po kami everyday. Hindi, at saka yung idea na ikaw yung nag-prepare. Opo. Di ba? Kasi ako napakatako sa pizza dati. Ang tako ko sa pizza, I like pizza. Nag-manager ako ng Greenwich. Ay, hindi na ako kumain kahit kailan ng unless ilibre mo ako. Talaga. Kasi nanaawa ka na araw-araw. Si Rochelle. Papa Jackson. Ha? Oo nga. Nanay ko po tinatawag ako. Mamaya na kami labada, makakapag-antay yan. Sabi mo, yung inuutos niya. Nagtatanong lang. Apo. Sige. Si Ate Rochelle, ba't ka ba napatawag ngayong gabi? Hingin lang po ng advice. Advice. Bakit? Kasi po, yung meron po akong anak na 13 years old na po siya. Tapos po, yung asawa ko po ngayon is hindi siya yung father. Okay. Then, Ilan taon na anak mo? 13 years old po. 13. Opo. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam na
Kinakasan mo? Hindi. Pero ngayon po, hindi niya pa rin alam kung sino yung totoong tatay Ate, niya. pwede bang idikit mo sa labi mo? Nakadikit na po. Yan, ganyan, ha, maintain. Yan. Nabali ngayon po, hindi niya pa alam kung sino yung totoo niyang father. Pero alam niya na kinakasama mo, hindi, na alam niya hindi yun ang tatay niya. Ay, hindi po. Ang alam niya, yun. kasi 9 months pa lang po siya. Yun na yung pinakagisnan niya hanggang sa paglaki. Okay. Pero okay naman po kami ng asawa ko, yung anak ko sa asawa ko. Okay naman po dahil pinalaki niya yung anak ko, ganyan-ganyan. Ang concern ko po doon kasi lately lang po nagtanong yung bata. Saan mo? Kasi merong kamag-anak yung asawa ko dito sa bahay namin na which is ayaw niya sa akin ever since na magsama kami ng asawa ko. Pamangkin niya po kasi yun. Tapos po, kumbaga siya yung nagbibigay siya ng idea dun sa bata. So nitong lately lang, nagulat ako, nagtanong sa kanya anak ko kung sino yung totoo niyang tatay. Sabi ko, di si Papa Jimpol po, pangalan ng asawa ko po ngayon. Sino si Jimbo? Jimpol po. Akala ko si Jimbo na naman. Akala ko si Jimbo. Napagbintangan na naman na nagkaanak ko. Tapos po, ang concern po namin mag-asawa, ayaw namin kasing paalam din dun sa bata na sino talaga yung totoo niyang tatay. Kasi ang katwiran po ng asawa ko is, ako naman ang nakagisnan mo, ako naman nagpapakain sa'yo, ako naman nagpalaki sa'yo, okay naman yung, kumbaga naging father figure siya talaga totally sa anak ko. Kumbaga, inangkin niya naman na kanya yun. Ang akin lang po, paano ko po i-explain dun sa bata in a nice way na hindi siya magagalit dun sa tatay niya ngayon na tinago namin ng ilang taon na hindi pala siya yung totoong tatay. Kasi alam ko naman po Sino nagbigay sa bata ng idea? pa. Sino nagbigay sa bata ng idea? Yung tiyahin po nung asawa ko ngayon. Anong ginawa niyo sa tiyahin? Si Chismo? Para sinabi niya na hindi naman totoong tatay mo yan si Daddy Jimpol mo, gano'n. Galit kasi Tiyahin mo Chismosa, no? Hindi naman. Opo, no? So, Hindi niya alam no? Hindi na nagtokit sa kanto. kasi ang amin, Papa Jackson, ang gusto namin, kasi okay na naman kami, yung tahimik na yung buhay namin. Ayaw na namin na parang guluhin pa yung isip ng bata. Rochelle. Apo. Ang problema kasi ate, ako, naiirta ko yung Chico doon sa idea na kailangan manggaling sa iba. Ano po? Sorry po. Naiirta ko sa idea na kailangan manggaling sa iba. Opo. Oo. Pero one way or the other, kailangan malaman talaga ng bata yan. Karapatan niya yan. Oo. Actually. Pangit lang siguro yung naging paraan na nalaman ng bata, di ba? Pero actually ngayon po, hindi pa klaro sa kanya na, kasi nung one time na magtanong siya sa akin, na sino ba dalawa totoo niyang tatay? Sabi ko, di si Jimpol mo, kung sino yung nakikita mo ngayon, bakit? Sabi ko ganyan, wala na namang iba, sabi ko ganyan. Sabi niya, kasi sabi sa akin ganon, na iba daw, ganyan. Sabi ko, ngayon, nung kinausap ko po yung asawa ko, kasi nasa barko po siya, nung one time na nagka-internet po siya, pinag-usapan namin about that. Pero ang gusto kasi mangyari nung asawa ko, ayaw niya nang ipaalam. Siyempre pride naman din ng lalaki. Ayun nga po. Tsaka, ngayon magiging tatay ka kahit sa pangalan pero wala ka sa kabuuan ng buhay ng bata. ang ano ko naman po, ang nasa isip ko, syempre, darating naman din po yung time na malalaman at malalaman. Dumating na nga ate kasi hindi mo na pa pwedeng burahin sa utak niya na may nagsabi sa kanyang iba yung tatay niya. Opo. Ang akin lang, Papa Jack, Son? gusto rin namin Papa Jack Stone? Papa Jackson, sorry Stone. po. Jack Stone. Papa Jackson po. Bali nung sa akin, okay lang din na ipalam ko sa bata, pero sa akin manggagaling. Wala na, hindi na tama. Ang iniisip ko rin po kasi yung mararamdaman din po ng asawa ko na. Okay, wait lang. Hindi na natin pwedeng pagtalunan pa yung part na sana sa akin manggaling. Hindi na sa'yo nang galing, tapos na yung part na yun eh. Apo. Hindi mo na pwedeng ibalik ate. You can only, ang pwede mo na lang gawin ko, Chico, di ba? Ang pwede mo na lang gawin ay buuin yung detalye kulang sa bata. Correct. Kasi tanong niya yan sa kanya simula nung sinabi nung chismosan yung May nag-comment dito yung pakialamera nyo. Alam mo sabi? Mamatay na lahat ng chismosan. Di ba kasi nakakasira ng buhay? Gina. Actually, nung una may pa lang problema kami, din. talagang Diba?
Kasi ang pangit, porkit galit sa'yo or may tampuhan Yes, kayo, dadamay pati yung bata, di ba? Mahilig kasi siya talaga makialam sa buhay na may buhay. Eto, Naglabasan. Mamaya may pa nga yung version niya. tapos wala na, tapos yun na nga, question mark na yan doon sa anak mo at 13 Opo. years old, hindi naman na yan talaga bata na Opo. bata. Alam mo yun, Opo. magsisimula na yan na kaya niya nang Saka may isip na din siya correct. talaga. Hindi na mawawala sa utak niya yan hanggang sa aminin nyo na at ipaliwanag nyo na sa kanya ng... Opo. Pero nung pag-uwi po kasi ng asawa ko by March or May, ang gusto niya kasi is palipat na yung apelido ng asawa ko sa bata. Kanino ba nakapilido yung bata ngayon? Sa akin po. Wala siya middle initial. Okay. Okay. So madaling sabi ko, Chico, ano pala? Siyempre, 15 anyos siya natin. Huwag mong isipin hindi nagtaka yan at nagtanong sa mga kaibigan niya bakit ganun yung setup ng pangalan niya. Ano ba tanong mo sa amin? Ang tanong ko po, paano ko po i-explain ng mas maiintindihan ng bata na kung bakit wala yung tatay niya. Ate, walang hindi namin kayang ano yan. Hindi ka namin kayang bigyan ng payo better than what and how you can do it. Ikaw nanay, ikaw nakakaalam yan. Ang pwede namin ipayo sa'yo ngayon, do it the soonest possible time. Huwag nantayin yung tatay. Kasi, ganito yan I want you to picture out yung scenario, ha? Apa. Nalaman niya, ate. Kailan niya nalaman? Lately lang po. Okay, lately. Gano'ng katagal na? How long ago? Siguro mga 2 months. 2 months ago nalaman niya. Yes. Tapos you did not say anything. Ang mga Wala kabataan ngayon medyo aggressive sila mag-isip eh. Di ba? Mapapusok yung mga yan. Wait lang, pustoy. Sige po. Sorry po. Ang mararamdaman ng bata na yan natin, maghahanap ngayon yan ng mali. Mapagalitan lang yan ng tatay na kinagistan niya. Ang iisipin niyan, kaya ganyan sa akin yan kasi hindi talaga niya ako anak. Oo. Kasi hindi na ipaliwanag sa kanya eh. Nang hindi nyo nalalaman. Di ba? Oo, ganun yan. Ate, hanggang maipon. So ngayon pa lang, ate, akuin nyo na yung, kasi you have to be responsible. You have to be responsible enough na mag-sorry sa kanya doon sa ginawa niyang pagtatago. Ako naintindihan kita. Kahit naman siguro magulang, di ba, you will actually choose the lesser impact doon na pwedeng masaktan yung anak mo. Di ba? We cannot question natin yung pinili mong paraan bilang magulang kasi ikaw nakakaalam yan, tama. Apo. Pero dumating na sa punto na kailangan nyo magsabi sa kanya ng totoo. So you better go ahead and tell the truth. Yes po. Okay, I'm done. Pero Papa Jackson, sa part po ng husband ko po kasi parang ayaw niya. Paano ko po i-explain sa kanya na dapat malaman ng bata na hanggat sa bata pa lang siya, although na maganda naman yung samahan nilang kumbaga ginagawa naman ng asawa ko yung part niya eh. Actually, mas close pa nga sila. Sa tatay kasi, Kuya Chico, pride na lang yan eh. O kaya lang, kahit naman anong gawin mo, no? O hindi naman na makakatulong. Kasi, di ba, babalik tayo dun sa wala naman ibang option kundi ang sabihin talaga dun sa bata. Doon talaga tayo mag-i-end up. So, Ang sa akin po kasi ang iniisip ko parang respect na lang din po sa asawa ko na. Wait lang, ati may nag-comment. Putulan ng dila. yung mga chismosa. Dami yung mga chismosa kasi Ang dami na rin gusto talagang muna dyan. wala na tayong kumbaga sabi ko nga wala na kayong no choice. Opo. Oh, at saka alam mo kung yung pride lang naman din niya nito nung asawa mo ngayon or baka isipin niya 'di ba mawala yung loob sa kanya kung yung bata naman simula nung kinagisnan niya siya na yung nagpo-provide 'di ba nararamdaman namang mahal siya I don't think naman lalayo ng todo yung loob ng bata niya. Diba? Close naman din po sila. Kaya, tas yun, di ba, mabalik ako sasabihin, kagaya na sinabi ni Papa Jackson, wala kaming provide sa'yo ate, Rochelle, na specific na mga words, kung paano mo yun sasabihin. Kasi ikaw yung nanay, ikaw nakakakilala dyan, alam mo kung paano lambingin yan, alam mo kung paano, di ba, kuna ng ng pagkakataon para kausapin. At saka, hindi na nga yan talaga bata. Opo nga. 13? Ilan ba? 13 years old? 15. 13 o? 13 po. 13. Sino 15? Anak, di ba? What? Si yata, si Carlito. Yung 15. Hindi na yan bata. Alam mo yun, yung sa tanong mo, paano po sa paraang maiintindihan niya, hindi naman yan 7 years old, hindi naman yan 5 years old. Oo, nakakaintindihan. Lahat naman ng kung paano mo sasabihin, maiintindihan na niya yan. Opo. Kausapin mo na muna si
I think Papa Jackson, ano ba, much better kausapin niya muna yung asawa niya. Kasi wala naman na silang choice eh. Pumayag man siya sa hindi. Hindi. Ganda, no? Rochelle. Yes po. I think, mas makakaintindi ang bata pag sa nanay nang galing. Okay. Let alone ikaw ang papaliwanag, di ba? Kasi, the person directly involved kasi, di ba? Or indirectly involved ay yung tatay. Ando na tayo di ba? But you're the best person to explain to your, son or daughter? Son po. To your son, ate, na ang pagkakaiba lang naman, di ba? Ay kung sino yung totoong tatay mo. Correct. Di ba? Yun lang ang pagkakaiba. The rest, di ba? Inaruga, inalagaan, minahal ka naman, hindi ka naman iba. Kasi mahirap pag sa tatay nang galing yan, iba yung dating. Parang baka panunumbat yung dating. Inalagaan naman kita ganyan, di ba? Naalala ko lang din po kasi baka magalit sa akin yung asawa ko pag sinabi ko yung At nasabi na. Wala na eh. Papaliwanag na lang kayo. Tsaka alam naman din ng asawa nyo na, di ba, may chismosa kayong... Tita niya po yun. May chismosa siyang tita. Alam naman na din yata niya yun. So, opo. Alam niya din naman po. Kesa ito ay kesa sa lumala pa. Alam mo yun? Yung issue ay umabot na sa punto na yung hindi mo na alam kung saan mo na hahagilapin sisimulan kasi hinayaan nyo lang ng hinayaan. Opo nga. Hindi makakatulong talaga pag hinayaan nyo lang. Tama po. Kaya sige na, go. For the gold. Go for the gold while watching. Yan. Thank you po, Kuya Chico, Papa Jackson. Salamat. Salamat natin, Rochelle. Good evening. Hindi problema no? O tsaka, alam mo may mga ganyan, no? Yung nalaman nila, malaki na sila, nalaman nila na hindi ampon pala sila, no? Pero, naging maayos naman sila. Diba yung naging maayos sila na wala, dapat nila ipagpasalamat pa. Siguro no? Mayroong kulang sa pagkatao mo, gusto mong alamin kung sino, pero sana maisip mo na lang na okay, hindi ka kagaya ng ibang mga bata. Totoo ang mga anak talaga sila. Kaya lang, matignan mo, minamaltrato, di ba? Yung iba nagugutom dyan, o kaya naghihirap. Ay, nako. Kaya, ayun. Mabinsan ako. Sana huwag na kayo Mabinsan ako. Alam na ng buong community sana lang na ampon. Narinig niya sa ibang tao na ampon siya. Pero, kumbaga like, parang elementary siya nasabi sa kanya. So alam niya, buong elementary, kalahati ng elementary years niya hanggang high school na ampun siya. Now, tinalagaan siya na maayos during the time she had a very wonderful life. Kasi mayaman yung umampun. Mahal na mahal siya. She was sent to a good school. And then nung nakatapos na ng pag-aaral, I think nung nag-college na hindi nakatapos nagrebelde. Nagrebelde. Tapos hindi nahilan niya. Ampun lang naman ako Wala namang point yun Actually. Di ba? Gusto mo lang dahilan. Pag ako naniwa, sambaling kita pag ginawa mo sa akin. Di ba? Kasi, di ba, people can only be sorry, di ba, for, di ba, yung predicament mo sa buhay, enough to understand you, not to save you all the time. Correct. People can understand you, but to save you, kahit, even yung mga relatives mo, loved ones mo, hindi ka naman nila kayang i-save lagi. At, di ba, to some degree, kaya ka lang nila intindihin. At wake up call sa mga kabataan dito na, minsan kasi may mga kabataan ngayon na only because alam nila mahal na mahal sila ng magulang, feeling nila they can mess up, diba, yung buhay nila ulit-ulit kasi they'll be forgiven. Maraming ganyan. Kasi ngayon, Kuya Chico, aminin mo real talk tayo I'm not suggesting this. Ito ay galing sa experience ko. Mas mabait ang mga batang napalo ng magulang. Actually. Hindi, totoo naman yan talaga. Totoo yan. Ako din naniniwala din ako dyan kasi... Ikaw, nagulpi ka. Tignan mo. I mean, iba yung pinalo na. Totoo. Iba yung may mga nakita sa Facebook na nagulpi kasi adik yung nanay, adik yung tatay. Ibang kaso yun. Correct. Pero yung disiplina, yung alam mo mapapalo ka. Diba? Iba pa rin. Nagulpi ako. Diyos ko, pinagulang ko na nanay ko sa kung saan-saan dyan.
Diba? Ako kinikwento ko naman kung paano ako paluin. Diba? Sinusundo ko doon sa may whole court. Nakapamewang pa, naka-duster pa siyang bulaklakin. Tapos naka-rollers. Naka-rollers siya. Dito sa may gilid, yung paikot, di ba? May pa-rollers siya. Depende sa kasalanan ko. Ano dala. Pag medyo magalang kasalanan, medyo... Lagi yan sinturon, nakapamewang siya. Nakapamewang, tapos malayo pa lang rinig. Di ba ang nipis ni Aling Elsie, tapos narinig mo na yung boses. Yung sinturon nakapaikot dun sa may kamay niya. Jamal! Hindi ka uwi! Ha? Wala kang bahay! Wala kang bahay! Umuwi ka! Siyempre, tatakbo ako dun. Siyempre, iniiwasan ko siya. Ba't ako lalapit? Siyempre, mahagip ako ng sinturon. Ano mo yun? Ang haba ng sinturon na dala niya yun. Imagine mo, para siyang si Dennis ng Ghost Fighter. Tapos tuwang-tuwa ako pag hindi ako naaabutan. Pak! Pero pagdating sa bahay, ako corner naman ako. Tapos ending niyan, bago ka pa ba tamaan, iiyak ka na. Hindi ko uwi. Aray! Wala pa naman. Wala pa. Ganyan. Ito malapit na ba? Napalo ka na. Kinabukas, ulitin mo yung parehong kapag kakamali. Oo, tama. Nandun na naman ako. Ay, nako. Sa kapitbahay na naman, syempre nahihiya kasi tanghalian na, kumakain na, papakainin na ako ng kapitbahay. Kasi mas masarap yung ulam nila. Kaya nandun din ako kumakain. Tapos, syempre nahihiya Jebel! Ayun na naman siya. Wala kang bahay dyan. Lagi pa ulit-ulit yung linya niya, dyan nakakain. Tapos yung kapitbahay, hayaan mo na, dito na nakakain. Syempre, nanay ko nahihiya Hindi. Umalis ka din, labas ka dyan. Ay nako, si Lindsay, sabi niya bakit kulang ka naman daw sa palo? Sino? Si Linday. Ako, kulang pa ako sa palo? Hoy, ito si Linday. Nagkawalan tayo sa Chico. Hindi ko to si Linday. Hindi to napapalo Feeling ko. Feeling ko hindi napalo yun. Anong klaseng palo ba yun? You've been so bad. Yun ang palo. Hello! Hello? Si Wendy. Hi, Wendy. Hello po, good evening po. Good evening, si Wendy ng Caloocan. Ikaw ba, napalo ka ba? Dati po. Oo. Nang jowa mo. Ng jowa? Napalo ng jowa? Ay, hindi na. Kahit tapik lang? Tapik lang po. Tapik lang. Anong pagkatapik, anong sabi? Napamore ka mo. Wala lang po, parang sorry. Who's your daddy? Napaka-on ka. Come-on! Hindi naman ganon. Hindi naman po. Okay. Napalo ka ng bata ka? Opo. Nung bata pa. Ay, nako. Elementary. Pag ba napapalo ka, ikaw yung tipo ng bata na, di ba may mga bata na ganyan, pag napalo, sila yung kusang aamo sa magbiglang maglalambing, o pag ikaw yung napalo, galit ka din. Ay, hindi po. Kasi ako ganun Hindi naman po ganun. Pag sabi ni Aling Elsie, pag daw ako napalo, ako daw yung galit Galit daw ako sa mundo. Depende siguro sa palo kung gulpi talaga, di ba? Hindi. Basta daw ako, pag napapagalitan, galit din daw ako. Bahala. Tapos hindi daw ako, wala daw kayo daw yung aamo, ganun. Parang si Ipe, yung kapatid ko si Ipe, pag napapalo siya, maya-maya maglalambing na siya. Ako daw hindi daw, bahala mga matay kayo dyan. Wala lang, na-share ko lang, bye. Asa ka ngayon, Wendy? Ano po, nasa bahay na, pero lumabas po ako ng bahay, malapit may coffee shop pong malapit sa amin. Saan mo sa Caloocan? Sa may Sangandaan po. Sangandaan? Opo. Sangandaan, Caloocan. Malapit ka sa sa Riles? Saan po? Riles? Hindi na, medyo. Best friends? Medyo lang. Best friend, medyo malayo lang po. Ano yun? Monumento na siya. Monument. So malapit ka rin sa may sa may sa may Bombero SM. Opo, malapit doon. Yung SM ba may parking? Meron. May parking po sa Sorry. Yun lang alam ko Ay, sa taas. Malapit ba ano yan? Goldilocks, Mang Inasal, Jollibee, magkakatabi yan. Tindahan ng Jolly yun, di ba? Opo. Maliit na. Sa kanto may sidewalk, no? Sabi ko na nga ba, doon yun nakita Ang gulo ng intersection na yan, Brad, sobra. Saan? Yung intersection na kung nasaan si Wendy.
Malaking intersection ba yan? Ang gulo niya. Opo, malaking, opo, medyo Usually kasi madaming ikot-ikot dito. Kasi pag malaking intersection talaga, Opo. kanila gulo-gulo sila. Isa yan sa perfect example ng isang intersection na bawal sumakay pero sakayan yung buong stretch ng bawal sumakay. Oo, Brad. Yung kan. Hindi ko maintindihan bakit sanay makita yan, yung bawal sumakay, doon yung sakayan. Hindi ko talaga magets. No, ate, di ba alam mo yan? Yung lugar na yan, tama? Kaya, opo, tama. Ang rule kasi yata ngayon, basta makasakay ka, sige, go. Di ba? Ayun na, wala. Sakay, bilis, gano'n. Gano'n yung konduktor. Bilisan mo. Kaya nga po. Ay, naku. Ano to, may nag-comment ako nga kinakadena pa ng nanay ko. Parang hindi naman yata tama yung kadena. Ano ka, hayop? Grabe naman yung kadena. Sobra naman yung kadena. Anyways, ate, sige na, bye. Si Wendy. Tungkol saan ba ang pagkikwentuhan natin at Wendy? Ano po, tumawag na po ako dati. Oh, kailan? Pero wala, hindi po dito, sa kabila sa kabila pa. Opo. Sino nakausap mo? Si Lloyd? Sino nakausap mo? Ay, ako. Akala ko Si Diego Bandido. Ako yung nakausap mo nun. Opo. Nandun pa ako sa kabila. Akala ko tumawag ka na dito na. Sorry naman. Ha? 2015. Pasensya ka na, hindi ko na maaalala, ha? Okay lang po. Oo. Kasi... Sorry naman sa pagbabanggit natin. Malay ba? Opo, ayun. Sige, ikwento mo na parang first time natin mag-usap, ha? Sige po. Kasi, ano na po, tawag dito, married po ako. Pero wala pa pong anak. So, nung tumawag po ako sa inyo noong 2015, nagkaroon kami ng problema nung asawa ko. So, 9 years ko siyang boyfriend. Tapos, kinasal kami 2013. Tapos, yung time na kinasal kami, after, ang dami palang problema. Hello po? Sige po. Ay, okay po. So, ang dami po palang naging problema. So, hindi ko alam nung una kung ano yun. Kasi, nung time na mag-boyfriend kami, yun nga, yung mga pet pag-aaway namin dati, parang yun yung reason kung bakit nagkaroon ng second thought pala. Parang second, parang tayo magpakasal, ganun. Pero kinasal naman kami. Second thoughts? Opo, second thoughts po. Ano? Ano yan? Inakapalit po. Ano yung pinag-uusapan nyo? Second thoughts. Kasi sa kwento ko ngayon. Nahihimik ako dito. Sa momentum. Opo. Hindi yun po. Parang, hindi yun nga po. Nung tumawag ako nung last 3 years ago po, 2015, hindi ko alam na may mga problema na. Tapos, napayuhan niya naman po ako nun ng maayos. Tapos, nagkahiwalay kasi kami. Hiwalay na kami nung time na yun. Kakahiwalay lang namin. Tapos, within the year, mga bago mag 2016, kinontak niya ulit ako. Kasi nandun na yung nag-file na siya ng annulment. Tapos, akala ko... Ano yung mga naging problema? Hindi ko pa naintindihan. Ayun po. Kasi nung mag-boyfriend kami, di ba, bago pa lang, nung medyo matagal-tagal na kami, yun na, pag nagpapaalam siya, nagagalit ako. Yung selosa po ako, ganon. Naging selosa, tapos parang pagka nagalit ako, sobra, inaaway ko siya, palagi. Hindi na siya makalabas ng siya lang. Pero kumbaga, with all the problems during that time, you still proceeded with the wedding. Opo. Oo. Tapos nung nagpakasal na, lalong kumbaga, kasi naplano na po lalong na-magnify yung I'm sure, lalong na-magnify yung pagiging mahigpit mo. Kasi dati, girlfriend ko lang, napag-higpitan mo siya, lalo na naging asawa, di ba? Ayun nga, opo. Yun po yung parang, yun yung kinatakot niya pa. Natatakot na pala siya that time na ganun lalo. So, nung time na yun, hindi ko alam na pinaghihinalaan ko na siya na may babae. Pero, hinala lang nung time na yun. Hindi ko naman alam. Kasi yung mga bago niya kasing kasama nun sa trabaho, sa opisina, medyo hindi ko naman naging ka-close kumpara dun sa mga dati naming kumpara sa dati niyang naging opisina. Okay. So, hindi ko talaga alam. So, tapos, sige, hinayaan ko. Parang, yung within that period na kinasal kami, sinubukan naman naming ayusin. Kaya lang,
parang nandun pa rin talaga yung galit, nandun pa rin yung inis, konting kibot nag-aaway, konting nagbabangayan. Nung parang nanawa, tapos nagkahiwalay na nga kami nung 2015 nga po. Tapos yun na, hanggang sa nababalitaan ko nga na may babae nga. Yung parang, kasi dati, alam ko pa yung... Gano'n lang katagal, gano'n lang tumagal yung relasyon ninyo bilang mag-asawa? Hindi, nung time na po na yun. Hindi, po, 1 taon, yung kami kasal po na magkasama. 1 taon? 1 taon. Pero gaano katagal kayo naging mag-jowa bago kinasal? 7 na taon po. 9. Okay. Ay, hello? Sorry sige po, lang. Oo. 9 years po. Dumaan yung jeep papuntang Pulo. Opo. Sorry. Yun yung daan niya na malabon yata yun. Opo. Yun, 9 years po. 9 years kaming naging mag-boyfriend. Tapos yun nga, kinasal. Tapos nung time na yun, hindi ko, yun nga, nababalitaan ko. So parang nagkakaroon kami ng communication na nakikipag-ayos nga po ako. Siyempre, kasal na. Bakit ka nakikipag-ayos? Other than pagiging kasal? Because siyempre po, wait lang. Because you realized what you could have done better, or wait, tumigil ka. Sorry po. Bakit? Gusto ko lang malaman yung sagot dito. Bakit ka nakikipag-ayos? One is because you realize what you could have done better nung magkasama kayo, or ayaw mo lang siya makita kasama ng iba. Kasi pwedeng ganun yun eh. Diba? Hindi mo na siya mahal, ha? Hindi mo na, diba, umay ka na rin, pero hindi mo kaya sa pride mo makita siya sa iba. Sa totoo lang po, yung una, yung parang siguro kung hindi ako naging ganong girlfriend sa kanya, hindi siguro siya magkakaganon. Kasi parang ganun yung lumalabas sa mga reason niya sa akin na parang dahil kasi ganito ako, dahil ganyan ako, dahil ganon. So parang mayroon akong realization na guilty ako. Pero nung time na yun, hindi ko naman napatunayan na may babae siya. Hindi ako naghanap, hindi ako nag-search, wala talaga. Pero alam ko kung anong pangalan. Parang may hinala ako na yun na kasi nagtatago na siya ng cellphone. Oo, nagtatago na siya ng cellphone. Pero hindi yun yung naging issue po talaga eh. Parang nung tumawag po ako sa inyo talaga, parang ako po talaga may problema. Parang ganun po yung talagang nangyari. Maganda ka ba? Hindi naman po. Ayos. Ano po kasi? Hindi ko po alam. Ang hirap sagutin kasi. Ang hirap sagutin ng ganung tanong. Sorry wait lang. Opo. I don't know kung may magagalit sa akin o baka may inis ka sa akin. But some good looking folks, kay Chico, may mga tao na if they know they look good, they feel like they're entitled, diba, to go beyond the normal attitude. Diba? Kasi I'm a good catch eh. Diba? Hindi ka na makaharap ng gantong ganda, ng gantong kapugian. Oo nga po. Diba? Tama? Opo. Ikaw ba, ate, may ganun ka ba? Kahit paano? Nung una, yung alam mo na jackpot ang ngayon, sige maganda ka? Hindi dahil sa ganun. Dahil college sweetheart po kasi kami. Kumbaga, nagsimula kami sa wala kami hanggang sa nagpursige. Hindi man sa hanggang sa nagkaroon kami ng trabaho, parang nagkaroon kami ng magandang, yung nakapag-ipon kami, yung mga ganun lang naman. Hindi naman po sa soft dahil maganda ako or magwapo siya. Hindi naman po. Pero maganda ka nga. Siguro dahil wala naman pong tao. Sige na nga. Joke lang po. Hindi ko po alam. Yun po. Tapos Baba Jackson, ang nangyari, naghihiwalay po kami. Tapos nakipagbalikan siya. Nung nag-file siya ng annulment, parang hirap na hirap akong pumayag. Sabi ko, bakit ba? Ano ba talagang reason? Sabi ko, hindi ko pa alam. Magulo isip ko. Nag-abroad pa nga po ako eh. Umalis po ako ng Pilipinas para makapag-isip kahit mga 1 buwan. Tapos pagbalik ko... Pakayaman ang mag-isip nito, Brad. Hindi. Kami nag-mega mall lang kami, nag-iisip kami. Ako nga eh. Podium lang. Hindi, Papa Jackson, naubos yung inipon ko dahil doon. Saan ba ka nagpunta? Sa Singapore lang po. Gano'n ka katagal doon? May 1 buwan nga po. 1 buwan. Kay Chico. Tagal nun Singapore. Medyo matagal nga po. May tinirahan naman po kasi ako doon, kaya medyo naka-menos din po sa gastos. Tapos po, nung pagbalik ko, parang pumayag na nga ako na ipaanal na. Sabi ko, sige, kung yan talaga ang ano mo, ipirmahan ko na kahit magulo yung isip ko, kahit ano.
binaliwala ako. Tapos, mga isang buwan siguro, kinontak niya ako ulit. Akala ko about sa annulment. Tapos, ayun na, nakikipag-ayos pala siya. Then, siyempre, Papa Jackson, dahil asawa ko, pumayag po akong ayusin. So, nagsama ulit kami. Nagsama kami last year. Gano'n ka talaga nagkahiwalay? Isang taon na may get? Mga ganun. Okay. Nagkajowa ka ba in the span of that year? Wala po talaga. Nakipag-date? Hindi rin po. Kasi wala naman pong lumalapit. Kasi alam nga nilang kasal ako eh. Parang masyado po akong proud na kinasal ako. Yung alam niyo po na ganun. Yung asawa mo, nagkajowa ba na iba? Yun nga po yung problema ko, Papa Jackson. Hindi ko alam po nung una. Tapos, nung nagkabalikan na kami noong 2016, nagkita kami, inamin niya sa akin lahat. Sabi niya, totoo daw lahat ng mga hinahinala ko na, yun nga, totoo nga may babae. So sabi ko, so sino ba talaga, mahal mo ba yan? Kasi hiwalay na rin naman kami. Kumbaga, tinanong ko siya ng straight, mahal mo ba? Tapos sabi niya, hindi siya kumibo. Sabi ko, gumanon ako. Ano ba talagang gusto mo? Ayusin to. Kasi kung gusto mo ayusin to, ayusin natin. Sabi ko ganun. Sige, kaya kitang pakisamahan, patatawarin kita kung ganun lang naman. Sabi ko, basta inamin mo naman gumanon ako sa kanya. Tapos di yun po, naging maayos. Di umuwi na, sama ulit kami sa bahay hanggang yung last year nga. Tapos hanggang nung August last year, tama ba? August last year, yung papalapit na yung August, parang nagbabago na siya. Parang bumabalik na naman siya dun sa dati. Yung dati niyang ginagawa nung nagsama kami nung 2014. Tapos, medyo sorry po may dumaan. Medyo nanghihinala na po ako nung una. Sabi ko, ano bang problema mo? Sabi ko, bakit laging mainit ulo mo sa akin? Gumagano ako sa kanya. Hanggang sa napagbuhatan niya po ako ng kamay. Pero, hindi naman sinuntok or parang sobrang inis niya sa akin dahil napalo. Kaya nga napalo ka ng marahal. Opo. Napatumba niya ako sa kama. Ayan, napatumba sa kama. Ayan na, okay na, game. Hindi nga po. Game, simulan na natin yung kwento. Tapos, hanggang sa naging interesado. Hindi nga ano po. Ba yan? Tapos, sige the na, next kayo na day, ulit. Yun, sobrang iyak ko nung gabi na yun. Kasi sabi niya, umuwi na raw ako sa amin. Pinapauwi niya na ako. Wait lang ate. Medyo hindi mo nabanggit. Ano pa nagawa niyo ng gabi niyan? Turning point yan eh. Kasi nabanggit mo ka na, nagbalik na naman siya sa dati. Tama? Apo. Kasi that could be either, one of either things. It could be nagbalik siya sa dati, yung ayaw mo, or ikaw yung nagbalik sa dati. Ang sabi niya, parang di daw ako nagbago. Exactly. Kasi baka yun ang impression mo, di ba? Ito na naman siya, ito na naman yung ginagawa niya. Pero baka mamaya, you are sending the signals for him to act the way he acted before kung bakit kayo nag-aaway. Ayun nga po. Tuloy mo yung part, napatumba sa kama. O tapos? Ayun nga po, napatumba sa kama. The next day, dahil walang pasok, dahil nag-weekly strike doon, nasa bahay lang ako, pumasok siya sa work, hindi niya ako pinansin. Sabi ko, sige, uwi muna ako sa bahay. Di umuwi ako sa amin. Ano nga yung pinagawayan nyo? Hindi mo kinikwento? Sorry po. Nung araw na yon kasi Sunday yon. Di bali, ang nangyari, pumunta kasi yung mga kapatid niya sa bahay namin. Bali, kasama ko kasi mga biyanan ko. Kasama namin sa bahay. Okay. So, pumunta po yung mga kapatid niya. Birthday po kasi nung isa. Minsan lang kasi yun mangyari. Kaya lang, bigla siyang niyaya nung mga kaibigan namin na lumabas, biglaan. Nagulat ako. Sabi ko, bakit bigla kang aalis? Kasi may bisita tayo. Sabi ko gano'n. Tapos ayun, yun na po. Sabi niya, sandali lang naman ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko, sige, okay lang. Nakaka-bad trip yan, sige, pero kasi mahakot kayo, no? Yun na nga yung ayaw niya. Yung mga nakakabusis dyan, papayagan niyo yung jowa niyong gumimik, pero every 15 minutes natawag kayo. Diba? Sa kanya, ginagawa mo. 15 minutes, kamusta ka? Hindi ka pa uuwi. Hindi na payagan kung gano'n yun lang naman.
Tapos, hindi pa rin. Tawag dito, tumuloy pa din naman siya. Kilala ko naman po yung mga kasama, di umalis pa rin po. Tapos, nung bumalik siya, saglit lang sila, mga 4 hours lang. Tapos, bumalik sila. Pagbalik, parang yung isa sa mga misis nung kaibigan namin, sabi nga na parang, pinahiram niya ng pera, yung mga ganun-ganun. Kasi parang naging issue sa amin yung pera. Parang ganun, yung issue. Tapos, parang sabi ko, bakit ka ganyan? Sabi ko, bigla ka na naman nagde-desisyon ng ikaw lang. Hindi mo man lang ako tinanong. Bakit siya wala ng pera sa iba? Saan niya gagamitin? Hindi ko alam Hindi ko na ho tinanong. Gaano ba kalaki yung hiniram na pera? Kasi kung baka Hindi na rin po sinabi. Hindi, may idea ka ba magkano yung hiniram na pera? May idea ka magkano? Mga 5 po, 5 to 8. 5 to 8,000? Opo. So okay, nung tinanong mo siya kung saan nyo gagamitin, ano sabi sa'yo? Sabi niya, hayaan ko na daw siya. Bakit siya nanghihiram, ate? Ba't siya Hindi nanghihiram? po siya nanghiram, siya po hiniraman. Hindi, nagpahiram siya, okay. Oo, siya yung nagpahiram na parang nag-decide siya na siya lang na naman. Yun na nga ho yung parang pinag-awayan namin noong una. Tapos ayun nga, nung umalis ako noong August. Teka lang ate, wait, nag-away kayo para malinawan tayo. Okay. Nagpahiram siya ng pera. Kaninong sweldo niya yan? Hindi po, dun sa kaibigan namin. Hindi. Diba, siya nagpautang. Saan niya kinuha yung pera? Sa account po namin. Okay. Pera niyong dalawa. Opo. Okay. What was wrong about it other than not telling you? Yun po sabi sige. ko nga po kanina, di ba matagal na nga po kasi kaming yung relationship namin matagal na. Yung parang ganun po yung nakasanayan namin na parang pagkakukuha ng pera sa account, pagpapaalam, yung parang ganun. Kasi nangyari, nung nagkahiwalay nga kami, parang nawala lahat kasi ng mga ganun namin Kaya nung ang akin lang kasi, ang pupunto ko lang sa'yo dito, kasi baka mamaya, it gave or it sent him the impression that you do not trust his judgment. Yun nga po. Hindi naman niya papahiram siguro ng kaibigan niya ate kung hindi necessary. Diba? I'm sure, diba, kung may kaibigan ka talaga na ngailangan, you could have done the same thing. Tama? At pag pinigilan ka niya, you'll get mad. Tama? Because you want your partner to trust your decision. At hini-email lang natin para makita natin sa nagkamali, ha? Anong level na po ng Candy Crush kaya Chico? Sabi dito. Sabi dito. Sorry. Tapos po, ang nangyari, umuwi na ako yun po yung pinag-awayan. The next day, parang pikot na rin siya sa akin kasi dahil parang within that week, nag-aaway na kasi kami. Parang may tanong pa kasi ate, nung inaway mo siya, na nagpauta siya sa kaibigan niya, what were you asking him to do? Bawiin niya yung pera, gano'n? Ay, hindi po. Sabi ko lang sa kanya, bakit ganun ka? Yun lang yung tanong ko sa kanya. Bakit naging ganyan ka ulit? Ano bang problema? Yun yung lagi kong tanong sa kanya pag nag-aaway kami. Kasi sobrang yung galit niya, sobra. Yung parang gusto niya na akong tuntukin, parang galit na galit siya. Tapos, yung gusto ko yung suntukin natin, that's the after effect, ha? Yan yung epekto ng pinag-awayan nyo. Kasi baka hindi mo nakikita kung bakit umaabot sa punto na frustrate siya. Kasi ate, for you to understand, ate, for us to at least appreciate kung bakit umaabot sa puntong yun, you have to embrace or to appreciate anong kinagagalit niya. Tama? Opo. Halimbawa, nagpapunta siya sa kaibigan niya o inaway mo siya na pagsabihan mo. And may mga pagkakataon kasi na when we utter things, when we say things, hindi natin pinag-aawayan hindi natin pinag-aawayan talagang problema. Nilalait natin yung tao sa ginawa niyang desisyon, which is, di ba, two different things. Oo nga po. Ganun nga po siguro yung nangyari. Kaya parang siguro dahil nakilala niya rin ako, parang ganun feeling niya talaga, hindi ako nagbago. Tapos, yun na po yung pinag-awayan namin. Tapos the next day, pinext ko siya. Sabi ko, ano ba talagang gusto mo mangyari? Sabi niya, gusto na daw niya makipaghiwalay. Yun yung sinabi niya. Tapos sabi ko, sige, uwi muna ako sa amin. Umuwi na ako sa amin.
Tapos, mga ilang week, wala, hindi niya ako kinontak. Hindi kami nagkausap. Wala talaga. Yung mga kaibigan namin yung gumawa ng way para makapag-usap kami. Parang pinapasundo na nila nga ako kasi ang tagal-tagal na. Parang mga mag-iisang buwan na ako sa amin. So yung parents ko parang nagtataka na ulit bakit ang tagal ko na sa amin kasi ang alam lang nila parang may team building lang siya. Yun ang pinaalam ko para hindi na sila mag-alala ulit. Kasi nung dating naghiwalay kami, doon din ako umuwi sa amin na sobrang iyak ko, sobrang problemado. Ayoko na kasing maulit. Tapos nung nag-usap kami ng bandang huli, mga katapusan na ng August, sabi niya, may gusto daw siyang sabihin sa akin. Sabi ko, sabihin mo na. Sabi niya, sige, sa susunod na lang. Di pinagpaliban namin. Nagkita ulit kami ng sumunod na week. Tapos, sabi niya sa akin, ano ba talagang problema? Mahinahon na kami noon. Kasi nung nakita niya ako nung August ng katapusan, parang nakangiti siya. Parang medyo kalmado na. Kalmado na rin ako. Sabi ko, ano ba? Ang tagal na nating magkagalit. Sabi ko gano'n, hindi na ano ba talagang nating dalawa? Hindi na pa talaga natin ito aayusin kung ganun-ganung away lang. Kaya bakit naman yung ibang mag-asawa na aayos nila agad, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, tahimik siya, sobrang tahimik at medyo kinabahan talaga po ako nun. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, baka daw hindi ko na daw siya matanggap. Sabi ko, bakit? Ano bang ginawa mo? Tapos parang hinula-hulaan ko lang, Papa Jackson. Sabi ko, nakabuntis ka ba? Tapos bigla siyang tumango. Nagulat ako. Sabi ko, ano, nakabuntis ka? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos tumango siya. Sino yan? Tapos medyo, hindi ako nag-hysterical nun, Papa Jackson. Ginawa ko, kumalma ako. So, kumalma ako ng mga ilang minuto. Sabi ko, teka lang, sabi ko sa kanya. Nung kulmado na ako, tinanong ko siya. Sabi ko, kailan pa? Manganganak na daw, sabi niya. So, ang tagal na, sabi ko ganun. Ang tagal mong tinago, sabi ko, ngayon mo lang sinabi. Sabi ko, sino yung babaeng niya? Naging kayo ba? Kasi iniisip ko, Papa Jackson, that time, baka random na babae lang na nakaanuhan niya, one night stand. Pero hindi, Papa Jackson eh. Yung babae na yun pa rin yung babae nung naging reason ng paghihiwalay namin nung 2015. Nung time nakasal kami, 2014 naging sila eh. 2014 kakakasal lang namin. Yun pa rin pala yung babae. Pero nung bago siya nakipagbalikan sa akin, sinabi niya na sa akin na wala na yun eh. Sabi ko sa kanya, di ba hindi ko na inungkat yun? Sabi ko, so finally lahat ng hinala mo confirmed? Opo, confirmed talaga. Okay, para just to cut the story shorter na. Opo. Kamusta kayo ngayong gabi? Actually, magkasama kami. Ganito po kasi nangyari, Papa Jackson. Sabi ko, anong plano mo? Sabi ko, paano yan? Para, pakiramdam ko po nun, para mo akong namatayan talaga. Yung parang may namatay sa na bahagi ng buhay ko na nauna pa sa akin. Parang ako yung asawa mo eh. Parang ganun yung dating na, parang ano yun? Parang mali naman yata yung nilulungkot mo ate. Nakikipag-contest ka sa matas ng iba. Mali po ba yun? Sige. Naiiyak ako bigla. Hindi kasi Papa Jackson, hirap na kasi ako kakaisip eh. Dahil nung nakabuntis siya, sabi, hindi tinago ko sa pamilya ko kasi ang mangyayari, magkakagulo ko talaga eh. Pag nalaman ng pamilya ko yung ginawa niya, kasi nagagalit na yung tatay ko dahil paulit yung father ko, nagagalit na rin sa kanya. Kasi paulit-ulit na nga na ganun yung nangyayari sa amin na pinababayaan ako na umuwi mag-isa sa amin. Tapos, pinausap ko siya. Sabi ko, sige, ganito gawin natin. Ano bang plano mo dyan? Tatanggapin. Parang ang unang pumasok sa isip ko ng Papa Jackson, sige, tanggapin natin yung bata, pero yung nanay hindi. Siyempre. Alam mo, alagaan nyo rin yung nanay. Tapos, Alam naman yung nanay, ante, kupin nyo rin, di ba? Sana tanggapin nyo na lang din ako, di ba? Hindi, inano ko lang po kasi yung yung sitwasyon na, di ba may ganun mo kasi, yung parang gusto nila dalawa. Hindi, ate. Ikaw yung wifi, you don't need to adjust to that. Diba? If anything, ate, mabuti na tinatanggap mo yung nangyari and you're giving options eh. Totoo po. Yun nga din sinabi sa akin nung isa kong kaibigan na buti nga hindi pa ikaw yung Pero going back po, di ganun nga po yung nangyari. Sabi ko, sige ganito, dahil sinabi mo, parang sinabi niya na sa akin, sabi ko, bakit? Paano nangyari?
Sinento niya lang, sabi niya sa apartment daw. Pero Papa Jackson, hindi ako naghihinala sa kanya. Alam niyo po kung bakit. Ang aga niyang umuuwi. Tapos, maaga siyang umuuwi, lagi siyang online. Parang, paano po ako maghihinala? Saan po nila yung ginagawa? Kaya parang hindi ko alam kung anong nangyari. Madami talaga ninja ngayon. So, Opo, ninja talaga. madaming ninja ngayon. Natatawa na lang ako. Marami expert dyan ngayon. Oo, di ba? Marami Grabe dyan. talaga. Dito, Yung chill-chill lang. sumasakit ng Chill. ulo ko, kakaisip po talaga. Tapos, sige, sabi ko, okay, sige, ganyan. Bigyan ko siya ng 1 linggo kasi within that week, manganganak na daw yung babae. Di sabi ko, sige, hinayaan ko kasi kahit sigilan ko siya na magpuntahan, syempre, hindi ko naman muna nakikita eh. Pero ang alam niya yata ng pamilya ng babae na may asawa siya. Di, nalaman nila na may asawa. Tapos, within that week, nag-usap ulit kami. Sabi niya, ayusin daw namin yung sa amin. Sabi ko, bakit pa? Para saan pa? Sabi ko, ganun. Diba, hindi mo naman, kasi tinanong ko siya kung mahal niya yun. Sabi niya, oo daw. Sabi ko, ako, nawala na daw. Oo, sabi ko, bakit mo pa ako babalikan? Bakit pa tayo magbabalikan? Sabi ko, ayoko nang ganyan eh. Sabi ko, ganun. Ayoko nung, ako pa yung parang kontrabida, yung ako ba yung ako na ngayon parang naloko dito, parang agrabyado na ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Ano gusto mo? Gumanon ako sa kanya. So sabi niya, ayusin na nga raw namin, umuwi na nga daw ako, pinipilit niya ako umuwi. Sabi ko, bakit nga? Sabi ko, magiging masaya ka pa ba? Sabi ko gano'n. Wait, let's fast forward a little bit. Kamusta kayo ngayon? Okay naman po kami ngayon kasi kayo nagtalo na naman. Hindi. That's what I want. Di pagkatalo ate, there will always be conflicts and arguments sa relasyon. Hindi ba pwedeng mawalain? Pero kamusta kayo in general? Are you together? Together po kami. Okay. Anong setup nila? Anong setup nila nung babae? Wala po kasi nung huling usap nila ay ang gusto mangyari ng pamilya ng babae. I don't care dun sa gusto mangyari ng pamilya ng babae. We don't care about that. Ang tinatanong ko, anong setup nila ngayon? Wala po. Wala kasi ayaw nung pamilya ng babae na sa kanya yung bata eh. Ate, wait lang. We don't need that. So, pwede mo lang tanong ko. Wala po talaga. Walang communication. Okay. Nagsusupport siya sa bata? Wala po. Ayaw nila. Gano'ng kalaki na yung bata? 1 pa lang ho eh. Okay. Wala pang 1-year-old. Do you think had it been binigyan ng kalayaan ng family ng girl, yung tong lalaking ito to be dun sa kumbaga to be in the picture dun sa anak nila, do you think he will choose the other girl? Opo. Okay. So ikaw yung wala nang no choice. Ikaw yun, ha? Opo, ako po yun. So sad. Papa Jackson, ang tanong ko po kasi, kung tama ba na yung decision ko, hindi naman po alam ko naman po na ang ko lang kasi, yung kailangan ko po ng opinion po ng mga taong makakaintindi sa akin, kasi hindi po alam ng pamilya ko eh. Kumbaga, pati pamilya niya hindi alam. Kasama namin sila sa bahay araw-araw. Parang guilty po ako na... Teka lang, okay, hold on. Sige, just to cut this shorter. Ang tanong mo? Yun po, kung tama po ba na pakisamahan ko pa po yung asawa ko sa kabila ng lahat ng, yung ganyan, may anak na siya sa iba na hindi ko alam yung mangyayari sa future. No na po. Yeah, di ba tinanong kita, di ba? Okay. Kung binigyan ba siya ng kalayaan to be in the life, di ba, of the other girl at saka yung anak niya doon, do you think he will choose the other girl? You said yes. Oh, yes po. Diba? It's only a matter of time, ate. Baka maipilit yung sarili niya doon at iiwanan ka niya. Correct. Yun nga po eh. Kaya, ngayong gabi, nagka-chat kami ulit ng asan ba siya ngayon? Nasa basketball kasi kaya nakatawag ako. Kasi hindi ako makatawag sa inyo kasi nga po lagi na maaga. Okay. Tapos wala akong time na kasi lagi kami magkatabi. So, ngayon ako nagkaroon ng chance na lumabas ng bahay. Bakit? Why are you asking this tonight? There must be something that happened kanina.
Opo, parang ang sobrang sakit kasi dahil Papa Jackson, nung bumalik ako dito sa bahay, nahawakan ko ng cellphone niya. Dati kasi tinatago niya sa akin kahit nung nagkabalikan kami. So confirm ko lahat, napakadami kong ebidensya, daming picture. Kung ako lang ang dami-dami ko talagang ebidensya, ang dami kong picture, conversation, chat, lahat po ng hinala ko, totoo po Parang napatunayan ko talaga kanina na ano ba talaga itong pinasok ko. Parang bulong-bulo po talaga yung isip ko. Tapos sabi ko sa kanya kanina, sobrang sakit talaga. Hindi ko talaga alam kung kaya ko pa Sabi ko kung kaya ko pa talagang kumapit. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, sige na, kung magiging masaya ka na. Sabi niya, pakulong mo na ako. Yung ginaganon niya ako. Parang hinahamon niya ako ng ganun. Parang hindi ko alam kung ano na naging gusto niya kasi hindi naman niya na ako mahal Yung parang wala na pong love parang wala na, nagsasama lang kami kasi kami, parang ganun lang. Kaya parang iniisip ko kung makipag-iwalay na lang ako. Kaya po ako tumawag kasi gusto ko rin po ng makakausap nga na kung ano po pa talaga. Actually, ate, inaantagal namin mag-pause para mapayuhan ka na namin. Ay, sige po. Kasi tuloy-tuloy ka Inaantay namin yung opening Kaya titigil kasi nag-gets namin yung problema pero paulit-ulit ka Pasensya na po. Sige po, yun na po talaga yung pinaka-problema ko. Umiinom ako Inaantay ka yung opening nung saan na ako papasok. Kasi tuloy-tuloy bigla akong nagulumihanan Natulala na nga lang ako Ano nga tanong mo? Yun po. O ano po ba talaga? Mahal mo siya, ate? Mahal ko po, pero pag nararamdaman ko na mahal ko siya, parang natatakot ako na iiwan niya din ako, natatakot ako na yung na alala ko, lahat ng sakit yun po yung nararamdaman ko. Well, sabagay, clearly, mahal mo naman talaga ito dahil kumbaga, hindi ka naman naabot sa ganyan kung hindi mo mahal Oo nga. Pero nakakatawa lang na hindi ko alam kung ano oras ka tumawag, pero sa kabuuan ng kwento mo, ang bigat lang, be. Alam mo yun, puro na lang reklamo, puro na lang sakit sa... Alam mo yun, ni wala ka naman na nakwentong part na yung masaya ka naman, di ba? Puro kabigatan sa buhay. So clearly, mahal mo naman talaga siya. Kaya lang, eto na nga tayo kay Kuya, di ba? At saka doon talaga yung babalik tayo doon sa kaninang yung point ni Papa Jackson na tinanong niya kung pinapili, di ba? Pag pinapili ito si Kuya, ikaw or yung babae, kung sakaling binigyan siya ng chance at malinaw mong sinagot, yung other girl ang pipiliin niya. Diba? So ibig sabihin malinaw niyang sinasabi o malinaw niyang pinaparamdam sa iyo, 'di ba? Para for you to answer na quickly ganyan, 'di ba? Siya po yung pipiliin niya. So alam natin na hindi ka nito mahal talaga. Okay po. 'Di ba? At wala ako wala magi-end up to kahit palagi namin sinasabi, ako sinasabi ko lagi, kung mahal mo yung isang tao, do not push that person away. Pero sa sitwasyon mo kasi iba Oo nga po. Kung ipipilit mo yung sarili mo, kung hindi mo yung itutulak palayo, mabubuang ka. Oo, nababaliw na ako kakaisip Mag-i-start na yung road to buangness, ganyan. Makamabaliw. Totoo po kayo. Kasi alam mo, kaya ito magiging paulit-ulit na lang yan, he'll keep on doing the same thing kasi wala feeling ko ang bait mo rin lang naman kasi alam niya na alam niyang okay lang naman kay kay Wendy yan, wala naman yan, mapapatawad naman ako doon tanggapin pa rin ako kahit ano mangyari, di ba? Yan naman siya so pero wala kahit mahal mo yan wala X. Okay po. Oo, sabi nga ng XB, di ba? Sorry, ba't ba ako doon nag-end up? Sabi sa kanta na sige magliban ang problema sa lalaki dapat di iniinda di ba? Yan ang pangit. Tsaka ikaw na rin nagsabi kanina, di ba? Nagsasama kayo ngayon, tinatanong ni Papa Jackson yung setup ninyo in general.
okay naman, no? Pero just for the sake of Kasal kasi. oo, no? Kasal Parang kasi. hindi yung alam ng mga tao. Parang kahit, hindi nila alam. kahit alam mong hindi naman talaga kayo okay. At saka, may jeep. Ano po? Oo nga po. Ang bilis ng jeep, ha? In fairness, ang bilis ng jeep. At saka, wala lang din traffic. sa bagay. Hindi, ang pangit lang din, di ba? Alam mo sa sarili mo yan na ikaw naman din, hindi ka naman din masaya Actually, kaya mo yan kinikwento ngayon sa amin kasi hindi ka na masaya. Oo nga po. Or you cannot take it anymore dahil kumbaga nasasagad na naabot mo na yung hangganan mo, di ba? It's just a matter of time. May bus pa, may bus. Mag-i-snap ka na lang, di ba? So, bakit pa natin patatagalin? Ang tagal, in the first place, ang tagal mo ng ganyan sa sitwasyon na yan. So to answer your question, siguro ako, parang PGT, I will say no. Let go na po. Kahit po married pa. Married married, ganyan ka naman araw-araw. Kaya nga po Masaya ka ba doon sa married life na meron ka sa kabuuan? Naging masaya ka ba? Naiingit po ako sa iba kasi mga kaibigan ko, pinsan ko, pag nagpo-post sila sa social media na pumunta sila mag-asawa sa ganito, tapos nabuntis na siya, yung mga ganun. Sa atin hindi ganun yung nangyayari. Parang ano ba yun? Ba't ganun? Kaya parang nalulungkot din po ako wala akong makausap din Wala. Siguro alam mo, siguro ito yung patunay siguro na kahit na dumating ka na sa punto na nagpakasal ka na, hindi ibig sabihin na yan yung perfect person or right person para sa'yo. Diba? Hindi ibig sabihin na dyan ka mag-e-end up sa kanya. Diba? Opo. Parang lang, wala lang. Naisip ko lang kasi na pinagsamahan din namin. Oo naman, ang tagal Tsaka pag naisip ko na gano'n na yung end talaga ng relationship talaga namin, parang sakit-sakit talaga makaisip Tsaka ang dami mong tiniis, be. Ang dami-dami mong tiniis. Kaya nga po, kaya hindi ko na rin kasi kayang kimkinin ngayon po. Kaya talagang lumabas ako talaga para makatawag. Wala po kasi hindi ko alam po sino makakaintindi sa akin kapag dahil siyempre mga kaibigan namin gusto nila maayos pa din Kaso pag wala po sila sa sitwasyon na gano'n, talaga pong mahirap Yun lang. Alam mo, siguro sa punto na ito, wag na muna natin intindihin kung ano yung sasabihin ng mga kaibigan nyo, nung mga tao sa paligid nyo. It's been how many years na ganyan ka, di ba? At hindi mo na kaya. Ending na ito, mabubuang ka talaga. Ending na ito, mabubuang ka. Parang twice na niya ako niloko dahil nung una nakipagbalikan siya, sabi niya wala na. Tapos yun nag-end up na, yun pa din pala. At nabuntis pa. Parang, ang tindi ng balik mo. Sabi, sana lumabas ka ng bahay at sabi mo, where pa? Sobra po talaga. Sorry Papa Jackson kasi. Oo naman po. So yun, wala ako, parang PG thing, I will say no. It's about time, Wendy, 32 years old ka na. It's nakatakot. Wala naman yan. 32 ka pa lang naman, hindi ba? Opo. Bakit? Di ba? Bakit? Kaya pa naman. Bakit? Kasi gusto ko na po magpapamilya Akala ko kasi, parang tupa po siyempre magkaanak. Akala ko kasi, di ba? Parang yun kasi yung pangarap natin. May nauna sa akin. Parang kaso wala yung hindi siya yung yung sa sitwasyon mo hindi yan yung hindi yan yung mangyayari at it will not happen anytime soon. But ang sitwasyon mo ngayon meron kang kinakaharap, 'di ba? Meron kang struggle sa buhay at kailangan mo na siyang i-give up for you to have, hopefully for you to have a better life, sa piling na ng iba na, eventually, papunta na kayo doon sa stage na magkakapamilya and all, at hindi ka sasaktan, di ba? So,
Wala, ako lang bilib lang ako sa iyo na ang tatag mo eh. Ayun nga po eh. Sabi nga po na isa namin. Sabitan kita ng bonggabilya. Yun lang kaya ko, Papa Jackson. Everlasting. Yun lang kaya ko eh. Magka-Candy Crush na uli ako. Wendy. Po. Well, ganito, do not expect us, Communicate Chico, to give you another answer other than no. Let me explain to you, ha? Para pag dumating yung time na you let him go and you will cry so much, alam mo kung ba't ka umiiyak. At least kahit paano you can comprehend bakit sa lahat ng pinagdaanan mo at binigay mo sa relasyon na ito, bakit umabot pa rin sa ganito. Opo. Alright. I think the biggest factor of all kay Chico is that you got used to building your world around him. Correct. Diba, kumbaga he's grown exponentially yung partisipasyon niya sa buhay mo, that in all the failures, in all the pains, in all the struggles, in all the heartaches ate, whether siya nagdulot sa inyo ng sakit na yon or hindi, you always run to him as the cure, as the answer to all the questions. Kahit siya yung nagdala sa'yo ng kasalanan, siya na nakit sa'yo, you always look up to him bilang siya yung sagot sa lahat. And you got used to the setup. Ayun yung setup niyo yung dalawa. You know, totoo kasi talaga, Wendy, the very person who has the ability to hurt us the most is the same person who can actually cure us if we can forgive someone. But you know, forgiveness at some point is overrated kasi you can only forgive someone so much. Diba? Because if you keep on forgiving someone with the same problem, ate, with the same mistakes na ginagawa niya sa'yo, you become stupid by doing that. You can only accept, ate, the bad truth, yung pangit na katotohanan sa isang taong minamahal mo, enough to save your identity. Alam mo, lulungkot ako dito. Umabot ka na sa punto na hindi mo nakilala sa sarili mo yung tama at mali, yung katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Kanina, di ba, I was moved when you said, may condition po ako, yung bata ko namin, pero wag yung babae. For you to even contemplate, hindi na kailangan magkatotoo pa, but for you to even contemplate na umabot sa puntong yun, it's just so disgraceful. Di ba? You know, ate, ang pinakamalaking problema dito is that naniniwala ka that happiness ends pag nawala siya. That's not true at all. You know, consider this part. When you're going to say goodbye from him, ate, you're not only saving yourself, you're saving him. I don't know, this might not make sense tonight. Baka malay mo, yung pagpapaalam mo sa kanya is the very reason for him to have a family that he was never able to give you. Baka mamaya, pag nagpaalam mo sa kanya, he will run to the girl and they will live happily ever after. It will be so painful sa part mo, but if it takes that kind of pain para maitawid mo siya sa pamilyang hindi niya naibigay sa'yo at hindi mo naibigay sa kanya, well, go ahead. Ibigay mo sa kanya yun. And let's hope na one day, when you do this, when you let him go, mabigyan ka ng pagkakataon, a guy, your Prince Charming, would come along and snatch you off from all the pains and the struggles that you're going through. We can come up with all flowery words here. We can actually describe all fantasies. Ate. We can go ahead and tell you good things about life. But you are only going to appreciate a good outcome kapag pinakawalan mo siya. He's been in your life for what? 13, 14 years? He's giving you, kasi alam mo ate, sa pinagdaanan mo sa kanya, ang daling kamuhian ng lalaki kay Chico eh. It's very easy to hate the guy. But let's not forget, he's given you as well 15 years of his life. If you'd given, kasi madaling manghinayang 15 taon na sayang lang. But you have to remember, 15 years of his life was also given to you. And those were beautiful years except some turning points. Ayoko kasi na balang araw magkasalubong kayo and you will hate each other. After all, you never hated the guy. You were just hurt. There will always be one person in this world, Kuya Chico, who is going to give us who's going to take away the meaning of pain. Yung taong kahit anong gawin niya, we are never gonna get hurt, diba, dun sa totoong pain kasi we can always forgive that person.
But truth be told dati, hindi lahat ng taong kaya natin patawarin, hindi lahat ng taong may amor tayo. Someone we always have compassion for, di ba? It doesn't always have to be sa buhay natin. Baka yung taong yan is meant to be with someone else. I don't know. But let me just go to the bottom line. Ate, other than letting him go, I want you to free yourself. You've been stuck, you've been imprisoned sa buhay na yan, creating your own fantasies. It never came true. You are 32, tama ka. Yes and no, nakakapag-alala ba ang 32 ka na? Oo, nakakapag-alala. Ate, nakakapag-alala kasi 32 ka na, tanga ka pa rin. Hindi dahil mag-i-expire yung mattress mo. Di ba? Nagkakaanak naman yung 38 eh. Di ba? Oh, may mga iba nga dyan, napatakan lang, nagkaanak eh. Wow. Real talk na lang tayo, di ba? It took you so many years. I think it's just about time for you to let go of him and free yourself. Bottom line is, Wendy, we want you to take the first painful step. It's very painful. Yeah. It might feel like you're stepping into oblivion, into nothingness. But we want you to build yourself from scratch. And we wish you happiness. I thank you. Ang saklap, diba? Wala ganun talaga, Ate Wendy eh. Hindi naman lahat ng tao nagmamahal ay mamahalin din pabalik ng na naman tayo. Bakit ba? Bakit? Gusto ko lang naman makarelate eh. Ate, ulitin ko ha. Madaling kamuhian yung lalaking to. Pero pag yun na naiwan sa'yo, malungkot kasi you will have the impression that 15, gano'ng katagal mo siya kilala? 15 years, no? 15 years. You will have the impression natin na yung 15 taon ay nasayang. Of course, hindi nasayang yun. Diba? Right now, ate, the most beautiful part of your life is within that 15 years. Tama, mali? Tama po. Diba? Maraming masakit dyan, pero nandiyan yung pinakamagandang bahagi ng buhay mo until someone comes along and give you another version of what happiness is all about. Opo. Alright? Tandaan mo yung PMA. Ano yung PMA? Positive mental attitude. Okay pa. Okay. So kapag may nag-aaway sa kanto, sabihin mo lang, Brad, huwag ka magalit! PMA lang, PMA! Ano yung PMA? Positive mental attitude. Napanood sa National Geographic Channel. Talaga? Ay, hindi, feeling ko naman to si Ate Wendy, meron naman siya yung PMA na yan. Ano? Feeling ko yung ano yun? Positive mental attitude. Positive. Feeling ko, tignan mo yung, di ba? Iba yung ano eh, kahit nag-iiyak-iyak siya dyan. Feeling ko, ano naman eh, kakayanin niya. Oo, wala ka namang no choice, Ate Wendy. Kailangan mong kayanin. No? Opo. At saka, yan talaga. Tama nga si Papa Jackson, yung akala mo na ano, akala mo siya na yung lahat, no? Siya na yung the best. Pero hindi pa pala. Diba? If you'll only learn to give up, no, to that thing or to that person that you think is best, that's the time mahanap mo yung ano, someone better, diba? Kasi wala hindi ka magkakaroon ng chance na mahanap yung someone better kung nakakapit ka dun sa feeling mong ano the best na hindi pa pala. Diba? Are you crying, ate? O sinisinok ka? Pareho po. Wala lang siya mainuman ng tubig. Hindi, meron po. Meron dyan, di ba nasa labas ka, hanap ka ng karinderya dyan, tapos magpanggap ka na kunyari na nasusulasok ka ganyan. Tubig! Tapos bibigyan ka niyan, di ba mababait ang mga Pinoy eh. Gayahin mo yung sa ano, gayahin mo yung sa mga mali. Pag inom mo ng tubig, sabi mo, ay, refreshing! Ganon, ha? Opo. Ganyan natin. Ay, nako. Sana ako, I hope, maging maganda na yung, mo, life story mo, no? Opo. At magsimula na siya anytime soon. No? Good luck sa'yo, ate, ha? Ha?
parang ano na po ako kailan. Iluwa mo yung telepono, gusto ba? Ay, sorry po. Hindi, sabi ko lang po, parang ngayon kasing gabi, parang nag-iisip ako na, yun na nga, i-let go na nga. Parang naisip ko kung kailan ko yun gagawin. Kasi yun yung mas ano nang damdamin ko ngayon, yung i-let go na siya. Kasi parang... Actually, dyan naman talaga napapunta yan eh. Ang tanong na lang dito, kailan ba kasi? Kailan. Kasi yun na nga eh. Salamat sa pagtawag, Wendy. Thank you din po. Balitaan mo kami, ha? Oo, Ate Wendy, ha? Papo. Sige. Tatawag po ako. Salamat po. Bye-bye po. Nakalungkot lang yung mga ganyan, no? Sana yung mga ganyan tawag, yung isa sa mga araw na to in the future, tawag ulit, tapos masayang version naman ulit, no? Hindi na nag-iiyak. Masaya na siya ngayon. Kailan kailan makatwiran ang pagpapaalam? Kailan makatwiran ang pagpapaalam? Kailan makatwiran? When saying goodbye at justifiable. Kasi alam mo, sa kabuuan ng choice. Sa kabuuan ng relasyon, you're going to forgive yung taong kapartner mo because yung taong yan is not perfect. He or she is bound to commit many mistakes sa relasyon ninyong dalawa that will hurt you like it's the end of the world. So kailan ba tama yung pagpapaalam? I guess siguro pag sabi ko pag wala ka ng choice, kundi yung palayain na lang siya para mas maging maayos ang mga bagay-bagay. Kung yung taong yun wala nang pakialam, mapatawad mo siya o hindi, kasi hindi ka na niya mahal. Di ba? It's so sad. Kasi kahit patawarin, kahit hindi mo siya tama, di ba? Ganun, di ba? Pero totoo naman yan. Pero di ba, ang saklap naman nun, wala na siyang pakialam kung patawarin mo siya o hindi. Kasi insignificant ka na sa kanya. For all he or she cares ay mawala na sa buhay mo. Exactly. Ano pang point nga naman kasi para hindi ka pa magpaalam? Grabe naman. Kasi Chico, alam mo sa relasyon, sa kabuuan ng relasyon, you are going to hate your partner. Given yan eh. Kapag nag-away meron naman talagang point eh. You will hurt that person, you will love that. Love actually can be lost sa relasyon. Correct. Pero pag nawala ang compassion, tapos ang lahat ng bagay. And that's exactly yung nawala sa kanila. Nawala na yung amor. Wala nang pakialam si boy, masaktan si girl eh. Hindi na nakukurot yung puso ni boy pag umiiyak si girl. Wala nang compassion. If compassion is gone, ang compassion kay Chico di ba, pag kumakain na sa kalsada, pag kumakain tayo, di ba, at may lumapit sa atin sa kalsada at hiningi yung pagkain at naawa ka sa kanya, hindi mo ka mag-anak yan naawa ka sa kanya, that's compassion. Kasi kung naawa ka, pag-aaralin mo yan. Di ba? But only because for that moment, you care for that person, suffering, you will give your food, that's compassion. Di ba? Human nature yan eh. Correct. Di ba? Innate yan sa atin, nakatahi sa pagkatao natin yan. Pag nawala niyan sa partner mo, wala siyang compassion sa'yo, it's time to let go. Hindi naririnyo ang compassion. Love, naririnyo ang love. Ang compassion, hindi. Pag nawala, tapos. Well, I guess kahit naman ano yung mawala, parehong, deadly sa relasyon. Ano na yan eh, magde-deteriorate na yan eh. Exactly. Ay, nako. To you, Ay. I wanna run to you. May mga nag-comment. May jeep dapa. Ang bilis. Grabe yung bilis ng jeep kanina. Meron pa isa Ganun yung nag-comment. tunog. May bus dapa. Ano ba? Kasi si ate nakakatakot eh. Wala pa naman tayong pamalit sa kanya. Pag nahagip siya do. Ay, naku. Ay, nako. Ang hirap naman talaga. Hello po ha sa lahat ng mga nag-hold on na lang sa relasyon kahit hindi na dapat. Marami yan. Marami yan. Yung iba dyan nakikinig. Ay, nako. At isa pang nako. Ay. Your life is a book. Diba? Ang ating buhay ay parang libro yan. You are the writer of your own story. It's up to you if you want to have a good story that pagkatapos ng buhay natin sa kadulud-duluhan, di ba? Ang ending mo ba, di ba? And they live happily ever after? Or to be continued, pero that's actually pointless. Anyways, mga pangga, tawagan nyo kami 7212429. Mamaya ko Chico nasa Paddy's Point, Pasay ako right after the show. Pasay? Yes, Paddy's Point, Pasay. Sa linggo ng gabi, Paddy's Point, South Station. Basta, tama. Hello sa inyo ha. Sa mga ang buhay, karugtong lang nung libro na yan na hindi pa happily ever after, may nakita akong post na parang oo nga, tama nga. Sabi doon, kung hindi pa yan happy, hindi pa yan ending. So, go lang ha.
Okay. Ako, wala. Sa bahay ako, huwag niyo akong guluhin. Tutulog ako. Hi, buhay, buhay, buhay. Alright. We're playing the music of Atlantic Stars. Sa lahat may mga naalala ngayon. 721-2429 yung mga mababati namin sa booth ha. Maraming salamat sa mga dalaw namin ngayong gabi ng mga nakiki-aircon dito. Oo nga, yung isa nakakumot pa dito. Oh. Kamusta kayo? May nag-comment dito kay Chico kasi nakikita niya si Kuya. Sabi niya si Kuya nagbibilang ng daliri. Bakit? Ano, patingin nga ako. Nagbibilang. Patata talaga nakita. In fairness napaka-wide niya na. Kuha-kuha yan. Panggabi ay number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin, radyo, sabihin mo.